Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, breaking news, grabe to. Nagulantang Hontiveros sa biglaang pasabog ni Senator Robin Padilla at former PRRD. Nako, yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, trahidor ka kasi, dinurog si Reza. Reza Hontiveros tunaw sa kahihiyan, mangga ka. Yan mga kababayan, at ito nga i-share po natin kung itong video ito, no? Na kung saan, nako, talagang manggagamit nga itong si Senator Reza Hontiveros. Nung sila po ang may kailangan sa Davao, no, niligawan niya ang mga Duterte or especially si dating Pangulong Duterte para i-endorso siya sa Davao City at sa Mindanao mga kababayan, no? Pero bakit ngayon, nako, dating kaibigan or ginawang kaibigan ngayon ay kalaban mga kababayan. Kaya kayo, paalala, reminders lang po mga kababayan dyan po sa mga nililigawan, no, or mga kinakaibigan ni Senator Reza Hontiveros ngayong panahong ito. Nako, magsilbi itong leksyon or reminder sa inyo na huwag kaagad magtiwala sa taong ito. Mamaya mga kaibigan, ipapakita po natin yung sinasabi nating video yan, no? At ito pa, sa kabila ng kanilang kaliwat ka ng pambabatikos sa mga Duterte, nako, former President Rodrigo Duterte remains the most influential endorser for 2025 senatorial candidates. Nako, ayan, ano kayo ngayon? Patunay at talagang sinasang-ayunan ng taong bayan itong si former President Duterte. At ito pa nga mga kababayan, itong matindi. Ayaw talagang magpapigil nitong Kamara. House Committee Chief cites ground to impeach Vice President Sara Duterte. Aba, ito nang sinasabi natin, talagang papunta talaga doon, no? Ang kanilang direksyon. I mean mga kabayan, ang gusto ko lang i-point out, no, kasi marami na po ang nangyayari or nangyari dyan sa Kamara, no, nagpaikot-ikot na po sila sa confidential fund, no, tinira na rin po nila yung budget ng Office of the Vice President, tinira na rin po nila yung pamumuno ni Vice President Sara Duterte bilang department head ng Department of Education, secretary, no. Nagpaikot-ikot na sila, pero at the end of the day mga kababayan, papunta talaga dito sa impeachment, no? Ang kanilang gustong tumbukin. Bakit nung una pa lang gusto niyo talaga ng drama, di ba? Well, anyway, mamaya mga kababayan, bigyan po natin yung reaksyon. At eto na nga, panoorin po natin itong video na ito na kung saan Senator Reza Hontiveros talagang ginamit lang talaga ang mga Duterte or former President Duterte. No, eto, pakinggan po natin at bigyan natin reaction to. Saka atong Panginoon, Reza Hontiveros. So yun mga kababayan, humalik, no? Nagbeso-beso itong si Senator Reza Hontiveros kaya dating Pangulong Duterte. Abay, kung para sa akin, halik hudas. Halik hudas po ang halik na yan, Senator Reza Hontiveros. No? Kasi ngayon nakikita na ang tunay mong kulay. Nako, mag-ingat po kayo sa babaeng ito. Malaban para sa tanan, ordinaryong mamamayan ng tao dito sa lungsod Davao. Kahit wala akong bitbit na mabigat na apelido o malaking pera, pero bitbit yung track record. Hindi endorso siya ni Vice Mayor Rodrigo Duterte. So yan mga kababayan, Vice Mayor pa lang po si dating Pangulong Duterte. Lumapit na itong si Senator Reza Hontiveros para endorso siya sa Davao at maging sa Mindanao, no?
Ayun nga bang sabi ko kanina, halik hudas po. Ha? Yung ginawa kanina ni Senator Risa Hontiveros sapagkat ngayon, no? Malamang na malamang mga kababayan, alam po ni Senator Risa Hontiveros kung ano talaga ang nangyayari, ano talaga ang reputasyon ni dating Pangulong Duterte dyan sa Davao City, kung bakit niya ito nilapitan, no, para humingi ng tulong na i-endorso siya. Pero bakit ngayon mga kababayan, sa kabila ng kanyang nalalaman na magandang reputasyon ni dating Pangulong Duterte, ay ito number 1 po siya, no? Na nagki-criticize, na parang gusto niya ng 'di ba? Walain ang mga Duterte. Sabi niya nga po, 'di ba? Doon sa isang anibersaryo ng Akbayan. Akbayan ba 'yon, no? Akbayan na ang mga Duterte ay threat, no? Kaya yun nga pong gusto nating liwanagin, kung ang Duterte ba na sinasabi niya ay threat sa taong bayan or threat lang, no, sa kanila na gumagawa ng kalokohan. Ano sa palagay niyo mga kababayan, ha? Dahil nga po dyan sa kaliwat kanang pambabatikos, paninira sa Duterte mga kababayan, ha? Ito pa rin po. Ito pa rin po ang naging resulta ng sa teka lang, Publicos Asia Incorporated, no? Former President Rodrigo Duterte remains the most influential endorser for 2025 senatorial candidates. Yan mga kababayan. Palakpakan po natin. Kumusta naman yung in-endorse, no? Kumusta naman po yung in-endorse ng ating Pangulo? Nako, sinasabi ng iba at sinasabi rin natin dito sa ating channel at mismo tayo, 'di ba? Mga kababayan, tawag dito. Ine-encourage natin, no? Na wag iboto sila. Ay, yung mga naniniwala lang naman, kung yung palagi mo naniniwala ka rin sa kanila, hindi iboto mo, no? Wala naman tayong hindi ka pipigilan ng sino man, no? Na iboto sila. But, no? Think about it mga kababayan. Bago kayo bumoto, pag-isipang mabuti kung sila ba ay nakakatulong sa ating bansa o sila mismo ang nagpapahirap sa ating bansa. Kinukumusta lang natin. Baka sabi kasi ng iba, diretso na inodoro yung ine-endorso ng ating administrasyon. Well anyway, ano man po ang inyong decision dyan, no, i-comment nyo na lang po. At ito ang matindi mga kababayan. Tinira na talaga nila si Vice President Sara Duterte. Sabi nga kahaba-haba man ng prosesyon, sa simbahan pa rin ang tuloy. House Committee Chief cite grounds to impeach Vice President Sara Duterte. Yan na nga po mga kababayan. Sa dami ng ginawa nilang drama sa Kamara, at the end of the day, impeachment talaga ang gusto nila no? To impeach Vice President Sara Duterte. Kaya, bistado na kayo. No? Lahat ng ginagawa nyo dyan, sana lang ginawa nyo ito hindi gamit ang pera ng bayan. Pero parang ginisa nyo yata kami sa sarili naming mantika. Kaming mga nagbabayad ng tax. Ginigisa nyo kami sa sarili naming mantika. What do you think mga kababayan? No? Sana po ay kidlatan ng mga ito. Itong House Committee Chief. Sino ba ito? I think si Chua ito mga kababayan. Si Chua po ang pinatatamaan dito. Okay? Ito na mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng komentong video ito. Ito na po. Ito ang nakakagulat, viral at trending ngayon sa mundo ng social media, ang di umano'y balitang. Matapos sabihing hindi kailanman maipagmamalaki ng sambayan ng Pilipino ang naging laban kontra iligal na droga ng dating administrasyong Duterte, Senator Risa Hontiveros tila harap-harapang sinupalpal ng katotohanan ni Senator Robin Padilla sa harap ng Senado. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At sa lahat ng nagsasabi na ang war on drugs ay parusa daw para sa mga naliligaw ang landas, my message to you is this: there is no honor. Datos po ang magsasabi. So yun mga kababayan, parusa sa mga
ano yun, mga lumalabag sa batas, no? Yung sabi. Yun ba yun? Teka lang, ulitin nga natin. Hindi ko masyadong narinig. Gusto ko lang i-point out to. Risa Hontiveros tila harap-harapang sinupalpal ng katotohanan ni Senator Robin Padilla sa harap ng Senado. Pero bago ang lahat, mga Teka, dito pa pala. gulat, viral at trend. Ito ang nakakagulat. Ulitin Viral natin, at mga trending kabayan. ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Matapos sabihing hindi kailanman maipagmamalaki ng sambayan ng Pilipino ang naging laban kontra iligal na droga ng dating administrasyong Duterte. Senator Risa Hontiveros tila harap-harapang sinupalpal ng katotohanan ni Senator Robin Padilla sa harap ng Senado. Pero bago ang lahat, mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay Pino ang war on drugs. Dito sa pagdinig na ito, ang magsasabi na nung sa panahon, Nagsasabi na ang war on drugs ay parusa daw para sa mga naliligaw ang landas. So yan, parusa daw sa mga naliligaw ang landas. So yan mga kabayan, pasensya na, inulit-ulit ko lang kasi hindi ko matimingan kung saan part. Okay? Parusa sa mga naliligaw ang landas. Oo nga, mga senator, no? Senator Risa Hontiveros. Parusa naman yan kasi isipin mo kung hindi mo sila paparusahan, patuloy po sila talagang gagawa ng kalokohan, di ba? Kasi ikaw, Senator Risa Hontiveros, ikaw, former Senator Leila de Lima, nakafocus lang kayo doon po sa mga namamatay, no? Namamatay sa war on drugs. Hindi nyo po nakikita yung mga milyones, thousands of Filipino na sumuko dahil po doon at na iparehab, mga kabayan, di ba? Nakafocus lang kayo dito Itong namamatay, it's just lang yan ilang porsyento lang ba yan ng war on drugs, di ba? Malaki pa po. Mayroon pa sang rehabilitation, di ba? Tapos yung sa mga barangay, yung sinasabihan, tapos, di ba, winawarningan na agad. Hindi ka ba natutuwa doon? Di ba? Yan ang hirap sa inyo kasi nakikita nyo lang, no? Tingnan nyo ngayon magsalita si Senator Risa Hontiveros. Tapos kanina doon sa video na pinakita ko ng una, ito. Dito, yung nagsalita siya, tapos nakipagbeso-beso pa kaya former President Duterte. Tapos dito, yung salita niya naman dito, grabe na. Grabe na po yung kanyang pagkasuklam sa mga Duterte. My message to you is this: there is no honor. ang datos po ang magsasabi na nung sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, masasabi ko na po na natakot ang mga kriminal. Hindi kailanman ipagmamalaki ng mga Pilipino ang war on drugs. Dito sa pagdinig na ito, Hindi daw maipagmamalaki ng mga Pilipino ang war on drugs. Nako, mali ka po dyan. Senator Risa Hontiveros. Nako, proud na proud nga yung mga OFW, di ba? Ipinagmamalaki nila. At maging hindi lang Pilipino ang nagmamalaki, no? Maging yung ibang bansa ay saludo sa ginawa ni dating Pangulong Duterte. Yung mga, sabi nga ng ibang mga OFW, maging yung kanilang mga amo ay humanga dahil sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. So nasaan po yung sinasabi mong mahirap kasi kung puro ka lang salita ng salita, wala ka namang ipinapakita ng mga Pilipino na hindi natuwa dyan sa war on drugs. Sige nga, magbigay ka ng mga pangalan at i-background check natin yan. Baka yung mga hindi natutuwa sa war on drugs si dating Pangulong Duterte ay mayroong ginagawang kalokohan. Diba? Kasi ang hindi lang natutuwa nung panahon ni dating Pangulong Duterte, nung administrasyon niya, yung mga addictos, yung mga drug lords, at yung mga corrupt, yung mga gumagawa ng mga krimen, diba? Yung mga bad elements of the society, sila po ang hindi natutuwa. Ikaw po ba, tanungin kita, Senator Risa Hontiveros, are you a bad element of the society? Kasi hindi ka natutuwa Ikaw, Senator Leila de Lima, are you also a bad element of the society? Kasi sila lang po ang hindi natutuwa sa ginawa ni dating Pangulong Duterte.
Meaning, pag ikaw ay galit kay dating Pangulong Duterte, ikaw ay nasagasaan. Yung may negosyo kang nasagasaan or something na talagang you really care about the bad elements, the criminals. No? Ano sa palagay niyo mga kababayan? Yan, natanong tuloy natin. Sana sagutin, no? Kasi yun po yung point natin, di ba? Yung mga nagagalit lang kay dating Pangulong Duterte ay mga ganitong tao. So meaning, kung ikaw, Risa Hontiveros, kung ikaw, Laila de Lima, ay galit kay Pangulong Duterte, maybe you are one of these people, di ba? Na sinasabi nating bad elements of the society. Ito, iwasan ng politika at tingnan po natin kung saan talaga tayo tutungo ang bayan natin. Mga kababayan, lubog na po tayo sa utang, lubog pa tayo sa tubig, pati ba naman sa ganito, lubog pa rin tayo. At ito na nga mga ka-update sa So yan mga kabayan, napakatindi po ng sinabi. Ito, ulitin po natin konti lang. Yung sinabi po ni Senator Robin Padilla. At tingnan po natin kung saan talaga tayo tutungo ang bayan natin. Mga kababayan, lubog na po tayo sa utang, lubog pa tayo sa tubig, pati ba naman sa ganito, lubog pa rin tayo. So yan mga kabayan, lubog na nga tayo sa utang, lubog pa tayo sa baha, sa tubig, no? Pati ba naman dito, sabi niya. Aba, may gustong patamaan dito si Senator Robin Padilla. Sino kaya? Siyempre, ang administrasyon natin. Lubog na nga tayo sa utang, meaning kababayan, aba, maraming utang ang Pilipinas. Aba, gaya nga po, hindi pala tayo yung mga yung mga isinishare ko pala dito sa channel na ito ay hindi mga fake news mga kababayan, di ba? Kasi nag-share tayo na malaki na talaga ang utang ng Pilipinas, nagbenta ng ginto, di ba? Sinishare po natin yan dito. So meaning, it really justify sa sinasabi ni Senator Robin Padilla, di ba? Unlike po doon sa sinasabi ni De Lima, no? Na may AJK, may Davao Death Squad, wala naman pong nag-a-agree sa kanya. Wala naman po siyang ipinapakitang ebidensya, di ba? Unlike naman po dito kay Senator Risa Hontiveros, no? Sinasabi niya na hindi natutuwa ang mga Pilipino sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Tuwang-tuwa po, no? Tuwang-tuwa pong mga Pilipino, pati mga foreigner, tuwang-tuwa sa ginagawa ni Pangulong Duterte. Yung sinasabi naman natin na, talamak ang korupsyon dito sa PhilHealth, mayroon, di ba? Yung 90 billion ng PhilHealth, transfer sa National Treasury, yung JSIS, may issue, at yung 25 tons of golds, yung flood control project na umaabot ng 1.4 billion a day ang gastos. So, yan po ay nagja-justify dito sa sinasabi ni Senator Robin Padilla na lubog na nga tayo sa utang, lubog pa tayo sa baha. So, ano sa palagay niyo mga kababayan? Sino ang may kasalanan? Sino at nasaan ang may kasalanan kung bakit tayo lubog sa utang at bakit tayo lubog sa baha? So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.